dalawa pa eksaktong katapat nito. Kaya dalawa lang yung nakikita natin. Then, each yung spring na yun, sabi nga dito ay 7,500 ang stiffness each of the spring. And then the foundation, yung foundation hindi yung ilalim. So if the instrument foundation undergoes harmonic motion given in meters by ito, equation siya. Ito. Then determine the amplitude of the steady state motion of the instrument. So yun na yung foundation. Anyway, lista natin muna ang given. So starting with this 50 kilogram na instrument, yun nga yung ating mass. O yung ng 50 kilogram ulit tayo ito ha, ito yan. Tapos, yung 4 springs, ito na lang, yung each stiffness na lang nung spring natin, which is 7,100 Newton per meter. And then, itong equation na to, so x sub b ay, dalawang zero. So, point, 0, tapos dalawang 0, 2, tapos cosine 50 times 2. Tapos, wala rin naman yung drawing. So, sunod ay determine. Determine ay find. So, amplitude. So, amplitude ay di A. Ngayon natin amplitude. Paano isa-solve? Na lang? Ang gagawin ko na lang ay lista ko dito. So, hindi siya, ulitin ko dito part ng solution. Ililista ko lang dito yung equation na kailangan natin gamitin para lang makapag-solve tayo. So, dahil nga ito ay force vibration, so ang ating equation niya ay amplitude is equals to P sub n over K over 1 minus omega F over omega n na naka-squared. At yung isa nga ay delta M tapos 1 minus omega F over omega n na naka-squared. So, yun lang naman yung equation natin. Tapos, pag tinignan nga natin yung equation natin, kita nyo meron na tayo omega n. So, kahit nga ito ay force vibration, meron pa rin tayo parang pang-free vibration which is yung omega n. Okay. So, since given naman nga yung mass, then meron naman tayong spring. 4 pa nga. O di doon tayo sa spring magsimula. Sa force spring. Kasi 4 nga siya sa spring. Okay. Ayun, nasa spring ako. So, alamin muna natin yung 4 na spring ngayon. So, yung 4 na spring, so para natin malaman nga kung ang connection ay, yun ang ating mass ay pagagalawin natin ng total deformation. So, ito nga yung ating total deformation. Tapos dahil nga restricted yung ating spring, so ito rin din ang kanya magiging deformation. Ito. So, sa may salita ay yung total deformation niya ay yung igagalaw ng mass ay equal dun sa individual deformation ng spring. Kasi ito yung ganito lang kalaki yung imumove kasi wala siyang imumove dito sa ilalim. Ito ganun din. So dahil pare-parehas ang kanilang deformation, so therefore, our springs in parallel connection. At in parallel na lang. So therefore, springs are in parallel. So kapag nga ang spring ay parallel, para nga makuha yung equivalent spring niya, ang ginagawa nga natin ay pinagpa-plus-plus nga natin yung kanyang spring constant. At 4 nga na pare-parehas ang value. So yan, 4 na pare-parehas ang value. O dahil siya ay 4, so therefore, we can also equate to 4 times ng K. So yan yung ating equivalent spring constant, which is equal nga to
4 times individually. Ang spring constant natin ay 7,500. So 7,500 Newton per meter. Then, compute natin equivalent. Oh, 4 times 7,500 ay 30,000. 30,000 Newton per meter pa rin. Ang purpose nga kaya natin kinuha yung K ay para nga makuha yung omega n. At dahil nga ito nga system natin is still a spring mass model kasi may mass. Given nga ito is 50 kilogram. Then may spring. So therefore, spring mass model pa rin siya. That's why ang omega n natin ay pang spring mass model which is square root of K over M. Pero syempre yung K ay yung total na. Ito, yung equivalent na, hindi yung individual. So itong K na to, lagyan ko lang ng EQ para pertaining siya dito sa equivalent natin na equal nga siya sa 30,000 Newton per meter at yung mass nga natin ay 50 kilogram. 50 kilo. Okay? Tapos square pa pala. Square root. So, square root ng 30,000 divided by ng 50. So, yan. Tago tayo. 24.49. 43. Oops, sorry. Ayun. Next ay, syempre yung unit. So dahil ang ating unit for omega n, yung K at yung M ay Newton meter at kilogram. Dahil siya ay naka-Newton meter over kilogram, itong omega n na nga ay sagot na nga dyan ay radians per second. O yan, may napakita ko na dati kung paano nangyari. So, sa Newton meter, kilogram, yan ay, ang omega n natin ay radians per second. So, yan na nga. So, kung babalikan ulit natin yung ating equation dito, kumbaga, meron na tayong value para sa omega n. So, ito, kumbaga, pwede ko na checkan. Ito, kasi alam na natin ang value. At ang hinahanap nga natin ay amplitude. Ito ay question mark po to kasi nga, yan yung hinahanap. Tapos, itong K na to, edi yung total na rin, ito, 30,000. Okay, so yung K na yan, ay okay na rin. Check na. So, base doon sa ating equation ito, ang kulang na lang natin ay itong P sub M, pati itong omega F. So, yung dalawa na lang, P sub M, pati yung omega F. So, saan nga natin kukunin yung value na yun? Ano muna siguro? Ano na lang? Ganito na lang, no? Ganito na lang. Ang gawin ko na lang muna ay, basta babalikan ko yung solution natin ito. Punta muna tayo sa spring mass model. Spring mass model. Tapos, spring mass model nga. Tapos, syempre, periodic force. So, kaya mag-apply tayo ng, force vibration pala, sorry. So, force vibration. So, therefore, mag-apply tayo ng periodic force. Periodic force, P sub M sin omega F. Ayan. So, yun yung ating force vibration. Ako muna pala. Ito ba naintindihan kung ano nangyari dito? Hanggang dito sa omega N? Bago ako magdire-diretso. Nakalimutan ko yung i-check. Yes po, sir. Sige, thank you. Okay, babalikan ko yung solution. Daan muna nga tayo dito sa ating. So, balik nga tayo sa ating force vibration. Meron nga tayong
periodic force dito. Na kung saan, diba sabi ko nga yung P dito or P sub M, ito yung P sub M dito sa periodic force ay the same P or P sub M. Ito ha. So yung P sub M dito ay the same P sub M na yon. So ito ay pares dito. Pares. Kaya nga pares silang P sub M. Na kung saan dito, kung napansin nyo yung P sub M ay i-divide nga ng K. Dito. P sub M ay divided by K. So kung itong P sub M na to ay divided by K, so pwede din natin yung gawin dito. Kasi nga pares sila, di ba? Sabi ko nga ito, pares doon. Ito nga ay divided by K. So ito rin ay divide din natin ng K. So ulitin ko lang dito sa side na to yung equation na P sub M sine omega ft. Ito lang sabi ko nga, no? I-divide natin sa K yung P sub M. So yan, divide natin sa K yung P sub M. Okay? So ang purpose, kaya dinivide natin yung P sub M sa K kasi nga, di ba, yung P sub M over K ay equal nga dito. Delta sub M. So sabihin, pag ito, dinivide din natin by K, so siya ay magiging delta sub M. Kasi nga din siya, diba? Ito, divide by ito. Ito na may constant. Sabihin ni, constant siya. Okay? Hindi siya variable. Nahanap nga lang natin yung value niya. Okay. P sub M over K ay magiging delta sub M din. Then yung kabilang side, edi ganun din. Mamimigay ganun din, ikokopyahin lang natin siya. Kasi ang operation lang ginawa lang natin ay itong P sub M over K. So P sub M over K M. So itong sin omega ft ay lilipat lang. Sin omega ft, lilipat. So yun ang purpose kaya nilabad natin by K. Kaso syempre, equation nga ito. Equation. Sabihin nun, kung magdi-divide tayo ng K sa isang side, dapat yung kabila, magdi-divide din tayo ng the same value, which is K din. So, divided by K, so itong kabila ay mag-divide din tayo ng K. So, ito variable. Ito talaga variable yung kasi nakadepende siya sa value dito sa kabila. Pero, kung napansin nyo, yung equation pa rin ay sumusunod pa rin sa Hooke's law na ito nga ay force over spring constant. So, ang force over spring constant nga ay deformation. So, ito ay magiging deformation na yan. So, sabihin yung ating periodic force ay pwede natin express using yung deformation. Na ang mangyayari ngayon, so dahil nga ito ay dinivide natin by K, yung equation natin ito, ibig sabihin din nun, itong periodic force natin ito ay in-apply na natin or pinadaan na natin doon sa ating spring. Kasi kaya siya dumaan sa spring kasi dahil ng Hooke's law, yung virtue ng Hooke's law. Kaya nga naging deformation ito at deformation niya. Okay, so itong periodic force na to ay padadaanin natin sa spring. So pag dumaan siya sa spring, hindi siya pwedeng ma-stuck dito kasi nga dapat idadaan siya sa spring. So sabihin, all throughout siya kumbaga, lalagpasan niya yung spring. So therefore, itong equation na to ay makikita niyo na doon sa kabilang side ng ating spring. Dito na siya. So sabihin, kokopyahin ko lang mula dito. So drawing na to, magiging, ito pa rin yung ating spring. Siyempre yung mass. At ito lang sabi ko nga, in-apply na diretso yung ating periodic force na to doon sa spring. So ito pa rin yung ating spring. Kaya kung napansin nyo, wala ko ditong nilagay na ground kasi nag-pass through na nga yung nagtagusan na nga yung periodic force natin. At paglagpas niya doon sa spring, paglagpas niya sa spring ay magiging deformation na nga siya. So sabihin, nandito na ngayon siya sa taas na to. So magkakaroon ngayon dito ng movement. Up and down pa rin. Kapares na pa rin ito. No? Nakaturo nga lang siya ngayon down. Pero ngayon ay pabalik-balik kasi nga dahil lang sign. So pabalik-balik. Kaya yung drawing ko pa rin dito ay pabalik-balik. At yung value nga nito ay ito, dumaan na nga sa spring. So ito na nga yung ating delta is equal to dito sa M sin omega ft. Okay? Yeah. Tapos, ito nga,
ay nakabitin na spring. Nakabitin na spring kasi nga nandito yung ground. Ngayon, kapag ito ay itinayo natin pabalik, itinayo natin, ay ito na siya. So, nasa taas nga yung mass, nasa gitna yung spring, tapos yung ground, so, nasa supposedly na yung ground, gumagalaw nga siya. Na ang paggalaw niya nga ay ito, x sub b is equals to 0.002 cosine 50. So, ano? Check ko lang, okay naman ang audio ko. Hindi naman ako putol-putol. Audio check lang. Hello? Okay naman. Sige, sige, sige. Thank you. Ulitin ko lang ulit ha. Ang mangyayari nga ay yung periodic force, padadaan sa spring. Yung pag dumaan, hindi siya magtitigil, hindi siya pwede dito lang. Kailangan ay magpapastro nga siya sa spring. At pag lumagpas siya sa spring, siya ay na magiging deformation na nga siya. Kaya nga, nandito yung location ng deformation natin ito. Yan. Na kumbaga, ang ibig sabihin yan, hawak natin dito yung spring dito. Tapos niyuyugyug natin ganyan. Na, no, may pagkakataon nga na magkasabay, kaya in phase. Tapos pag out of phase, hindi gumaganyan, magka-opposite direction. Na ito nga ay nakabitin na spring, kaya ito ay pag pinatayo natin, edi ganito na nga ang itsura niya. Na kung saan yung paggalaw niya doon sa ground ay comparable. Hindi equal ha, comparable. Kasi pagko-compare lang natin sila. Kasi nga kumbaga ito ay deformation. Pero ito talaga ay um, paggalaw talaga kasi extra big. Ayun pala doon, nakalimutan kong ilagay ang unit dito. So ang unit nga pala nito ay meters. So ilagay ko lang sa square bracket yung meter. Yung unit niya na meters. Square bracket para lang hindi pa pagkamalang naka-multiply. O kaya nilagay ko lang sa square bracket. So balik ako. Katulad sabi ko, yung paggalaw nga nitong ground ay ito rin, di ba? Yung supposedly ground ay doon ngayon naka-apply yung deformation natin na ito. Na ito nga ay kaparas din ito. Kung nasan yung ground, nandun yung paggalaw. So sabihin, yung equation natin na x sub t ay equal sa 0.002 cosine 50 times t ay comparable nga dito. Kaya ko ginagamit yung word na comparable kasi nga comparison lang kaya natin gawin kasi ito deformation ito ay kumbaga ay ano to? Displacement na yun. Displacement kasi naka-meter. Ang tayong pares lang sa kanila, pares kasi silang meter, di ba? Ito yung meter, ito yung meter din. Or unit of length, unit of length. So, kaya comparison lang ang kaya natin gawin. Hindi sila talaga equal. Dito nga, ang paggalaw, which is tama, ito yung paggalaw x sub b. Tapos sunod, yan, delta sub m, katapat niya ito. So, sabihin, ito yung unang given na hindi directly given. Ito. 0.002 ay equal sa delta sub m. So, ito nga yung unang given. So, delta sub m ay 0.002. At ang unit niya nga ay ito, nakasulat na nga in meters. Kaya kung ano nilagay dito para maliwanag. Na itong 0.002 nito ay in meters. Okay? Sunod ay ito. Ito ay sine, ito ay cosine. Magkaiba, di ba? Magkaiba, dahil ito ay sine at cosine. Pero, in terms kasi ng oscillation, ay pares lang sila. Oscillation, kasi yung graph nito ay sine wave. Kaya nga sine, di ba? Yan, sine wave. Yung cosine, ang graph niya rin ay sine wave din. Magkaiba lang ang pinagsimulan ng dalawang graph na ito.
but still yung shape ng kanilang graph ay parehas. Kaya kahit tayo gumamit ng sine or cosine, ay parehas lang din yun. Kaya nga kaya rin comparison lang ang kaya natin gawin kasi kita niyo naman hindi siya exactly kaparehas. Hindi siya exactly parehas sa parehas pero yun nga, yung sine ay comparable nga sa cosine kasi parehas sila ng shape ng graph, di ba? Ito nga syempre sine wave. Ito, sine wave din ito, yung cosine. Iba lang, sa ibang point lang siya nagsimula yung cosine but still yung general shape ng cosine ay sine wave din. Kaya sila in terms of shape ay parehas. Kaya itong dalawa lang ito, pwede natin pagkumparahin. Hindi pwede yung ibang trigonometric function kasi yun nga, iba na nga ang shape ng graph ng iba. So hindi pwedeng hindi pwede dito yung tangent, ano pa ba? Yung secant, cosecant. So basta ang kailangan magka-partner ay yung sine at cosine kasi nga parehas ang shape ng kanilang graph. Magkaiba nga lang ang kanilang pinagsimulan. No, kasi nga ito ay 0, 0, ito ay sa 1 simula. But still, overall, yung graph nila ay parehas lang ang drawing. Parehas silang sine wave. Then sunod ay ito. Yan, omega f tapos 50. So ito yung padalawang given na hindi directly given. Omega f, so 50. So omega f ay equal sa 50. At dahil katabi siya ng time, tapos may trigonometric function, so therefore itong 50 na to, ang unit niya ay radians per second. Yan. Tapos syempre, last ay yung time. So pinag-compare nga lang natin, tapos upon comparison, nakakuha tayo ng bagong value na 0.002 meters at 50 radians per second. Na base nga dito ay, so lumalabas, hindi para, kumbaga ay mas tamang gamitin itong kabila na lang yan. So mas tamang gamitin yung kabila. Total, ang given naman na sa atin ay itong delta sub m, which is ito, delta sub m. Kumbaga ay pag chinekat ulit natin itong delta sub m, yung omega n nga ay meron na. Tapos yung sa pang-given na nakuha natin ay itong omega f. So ito, omega f na rin ito. Tapos pag tinignan nyo yung equation na to, kumpleto na kasi may delta m, omega f at n. So makukuha natin yung amplitude. So ang amplitude nga ay, ulitin ko ha, ito yung hindi part ng solution ha. Ito yung pinag-discuss ko lang para madaling maintindihan kung ano nangyari. Kaya i-rewrite ko lang dito ulit yung equation. Ang equation na ilalagay ko dito yung gagamitin natin which is delta m1 minus omega f over omega n na naka-squared. Na kung saan nga ulit ang delta m ay unahin ko muna yung omega n kasi mas mahaba. Ang value na 1 minus omega n ay 24, 49, 48, 9, 7, 43. Ito nga ay radians per second. Then, ang omega f ay yung nakukuha lang natin na 50 radians per second. Tapos ito ay 0.00. Dahil nga yung delta m. Okay. So, bago ko computein, tandaan nyo ha, ang tawag nga dito ay frequency ratio. At ang ratio ay laging walang unit. So, ibig sabihin, ang isa pa kong ibig sabihin ay dapat parehas ang unit ng omega f at ng omega n. So, kita nyo naman parehas lang radians per second. So, kailangan kasi makancel kasi nga siya ay ratio. Pag kasi sinabing ratio or ito nga tawag nga natin dito ay frequency ratio. So, frequency ratio ay walang unit ito nga or parehas ang unit ng omega f sa omega n. So, natatago sa f ng aking 2449. Yan. Sa f. Compute natin. So, 20,000, 0.02 divided by 1 minus 50 divided by no omega f. Tapos, square natin. O, di yan sagot. May times 10 to the negative 4 pa dito. Tapos, hindi ka nagkakamali. May negative pa talaga doon. So, negative. So, ang sagot natin ay amplitude equals sa negative. 6.315 9 474. Tapos ito ngayon may times 10 to the negative 4 pa. Wala nang unit ito, kaya matitira ay meters. Ito ay in meters.
Then next, hindi pa tapos. Ito nga ay amplitude. Ang A nga natin na amplitude. Ang kung saan ng A ay palaging positive. Kasi ang A naman ay kung gaano lang kalayo yung amplitude na yon mula nga dun sa horizontal line. So ito nga ulit ang ating sine wave, yung amplitude. It doesn't matter kung siya nasa taas or ito nasa baba. Ang mahalaga lang kasi sa amplitude ay kung gaano kalayo. Kaya palaging positive ang value ng ating amplitude. Hindi yan maging negative. At ito ipababa nga, ayan, katulad na nakita nyo dito. Ay, siya ipababa, positive pa rin yung value ng amplitude. Hindi maging negative ang value ng amplitude. So kung hindi maging negative or palaging positive ang value ng amplitude, bakit ito ngayon negative? Bakit negative? May ibig sabihin yan. Sa salita, may ibig sabihin. Then for the final answer, ang gagawin na lang natin ay tanggalin na lang natin yung negative. So, sagot natin ay 6.315. Ito na nga ay 8, 7, 8. Tapos syempre yung times 10 to the negative 4 meter. At ito lang sabi ko, yung tinanggal natin itong negative may ibig sabihin. Pero hindi nga siya direction. Tandaan yung amplitude, wala siyang direction. Kumbaga ito, hindi to the left. Kasi para sa direction ito. Pag to the left ay negative, tapos ang vertical naman ay downward. Hindi rin to downward. Hindi downward, hindi left. So, nagsabihin ngayon ito. Sabihin niyan ay yung ating oscillation ay out of phase ang ating vibration. Ayan. So, therefore, yan yung ibig sabihin nun. Negative na yun ay out of phase yung ating vibration. At ibig sabihin din nun, kapag walang nakalagay dito or positive yung value natin, ibig sabihin naman ang ating vibration ay in phase. So, pag positive in phase, pag negative ay out of phase. At so, kasama siya sa solution. So, therefore, yan yung buong answer natin. Out of phase. Ulitin ko ha, negative. No, hindi nga pwedeng amplitude, kaya ginagawa natin positive. Pero may ibig sabihin niyang yun, ang ibig sabihin nun ay out of phase. Which is, kapag tinignan niyo yung comparison niya ng omega F sa omega n, di ba nga, mas malaki ang omega F kumpara sa omega n na 24 kasi sa 50. 50 ang omega n ay 24. Di ba nga, kapag greater than ang omega F sa omega n ay out of phase ang ating vibration, which is yun, can be seen on the raw amplitude, kaya nga out of phase ang ating vibration. Okay kaya? Naintindihan kayo yung discussion kong yun? Yes po, sir. Thank you. Ayan. So, pakisabi na lang kapag nakuha na screenshot. Ulitin ko lang. Okay na po. Okay na. Sige, thank you. Ayan. So, yan nga yung ating problem number 2. Yung 1 kasi kaya nilakdawan ko na yung kasi sobrang gamit na. Di para makapag-present ako ng bagong sample problem. Di ito ngayon siya. Tapos ano na ha, tuloy-tuloy na tayo. Sunod ay, nakuha ko lang. Sunod ay, ito. Nakuha. Okay, so ito yung sunod na sample problem. Which is, torsional. Naputo lang yung print ko. Parang hindi sayang. Torsional na yan. Torsion ng plastic rod. So, konting pasakalye bago ako mag-torsion ng torsion ng plastic rod. Ito. Bago ako mag-torsion ng elastic rod, pasakalye lang. Gamitin ko na rin itong space na to para hindi sayang. Okay. Na kung saan nga, kung babalikan natin, noong tayo nga, dahil nabanggit ko na lang rin ang torsion ng plastic rod, nung dinidiscuss ko siya under nga ng equivalent system, di ba nga, ang ginawa natin ay nagawa tayo ng simple comparison between linear spring, edi yung spring na katulad nito kasi nga nagpo-produce siya ng
in terms of length or linear kanyang motion, okay, straight line motion. Pero sa halip na angular ay torsional na yung sabi ko, torsional spring. Torsional spring. So pwede kumpara natin una ay yung spring constant. Nasabi nga natin kapag linear spring, ang spring constant natin ay equal nga sa force over deformation. Galing nga to sa Hooke's law. Tapos pagdating sa torsional, pag inisaysa natin yung mismong equation, so yung K ay K pa din. So kahit torsional spring, ang spring constant nga pa rin ay K. Tawag na nga lang dito, torsional spring constant kasi nga umiikot yung spring dito, kumpara dito na spring constant lang siya. Then, sunod ay yung force. Pagdating dito sa kabila, sa may torsional, ay umiikot na nga yung force. At yung force na umiikot ay torque. Yan. Ito, nalipat mo dito, magiging torque. Tapos divided by yung deformation, pag lumipat tayo sa torsional, ay magiging angular deformation kasi nga umiikot. So, yung K nga ay K pa din, yung force ay pag pinaikot ay torque, yung deformation pag pinaikot ay angular deformation. Yan. So, nabago yung side na to. Katulad sabi ko, pares nga silang K, pero magkaiba sila ng unit. At ang unit, siyempre, kung ang equation, yun ang unit. Ito ay force, that's SI unit para madali, Newton. Dahil yung force, tapos divided by deformation, linear ito. Ay, linear. So, linear distance, which is, for example, ay meters. And then, pagdating naman dito, ay di torque. Ang torque ay Newton meter. Then, ang angle ay in terms ng radians. Yan. So, yan yung dati natin na pag-usapan pagdating sa spring. So, from linear, magiging torsional. At kaya ko ngayon nabanggit ito, kasi ganun din ang gagawin ko sa pagkuha ng equivalent equation para sa torsional. So, ito nga yung pang linear spring natin. Kasi nga ito nga siya, di ba? Itong equation na to, i-rewrite ko lang dito. So, itong equation nga ito, sinusulat lang ulit. So, itong equation nga ito, yan yung ginagamit nga natin para sa spring or linear spring. Yung equation na ginagamit natin para nga sa linear na spring. Ngayon, kung pwede nga i-convert yung spring constant papunta sa spring constant na torsional, ganun din ang pwede natin gawin sa equation na ito. So, from linear spring, pwede rin natin siyang kunin yung equivalent niya para sa torsional. Na ang mangyari lang ay yung amplitude, katulad nito, yung K ay K. Dito nga lang sa torsional, lagyan ko lang T yung isa para lang maalalang torsional. But still, K pa rin yun. Torsional spring. Ito ganun din. Ang A, edi amplitude pa rin naman kasi. Yung amplitude, edi amplitude pa rin naman. Then equal sa, so itong force, naging torque, kung umiikot, ito yung ay force, maximum pa nga. So maximum force, pag pinaikot, dahil nga siya torsional, magiging torque na siya. Then M, dahil nga maximum, so sabihin maximum, maximum torque na muna yan. Maximum torque. Yung force, pag pinaikot mo, ay torque. And then yung K, katulad ng dito, K pa din yan kasi nga dito. Nga dito, K pa din. So ito, ay pagdating dito sa kabila, ay K pa din. Tapos, di-divide natin. Ito, sa simula pa lang, umiikot na talaga siya. Kaya nga tawag natin dito ay circular frequency. Kasi umiikot pa lang kahit linear, umiikot na siya. Kaya paglipat natin dito, umiikot pa rin siya. Kaya ito mananatiling 1 minus omega f over omega n na naka-square. And then equals pa equals. So sabihin either of the two, pwede natin gamitin. Kaganoon din dito. Either of the two, ay pwede natin gamitin. Na kung saan ko ito ay deformation, katulad din ito, magiging angle theta na siya. Okay. Sub M din dahil may M din. So, divide natin by 1 minus omega f over omega n na lang. At ang tanging lang dahilan kaya ko ginawa itong comparison na ito ay kasi
Kaysa dumaan ulit ako ng derivation, dito na lang, at least dito mas madali-dali. Kasi pwede naman talaga. Same idea lang naman siya. Na pag pinagkumpara natin siya from linear to torsional spring, yan. Yung equation natin na linear ay gagawin natin torsional spring. Na syempre, magkaiba. Katulad din ito, from yung K natin ay from Newton meter, magiging Newton meter over radians. Yung amplitude natin dito, pag tinignan nyo, kahit hindi ito, ito na lang. So, ang amplitude natin dito ay in terms ng deformation, which is unit of length. So, amplitude ay unit of length. For example, ay meter, kasi unit of length. Pero pagdating dito, wag na ito tingnan. So, napansin nyo, theta. So, sabihin, pagdating naman dito, ang amplitude naman natin ay in terms of angle. At ang angle, katulad noon, ay palaging radians. Pwede naman degree, pero most of the time kasi, ang ating angle ay kinukuha natin in terms of radians. Then, ang last ay yung periodic force. Yung P sub M, kasi mula sa P sub M, naging torque na nga siya. So, dito nga ay, ang ating periodic force ay P is equal to P sub M sine omega ft. Then, pagdating dito, edi torque at torque na to kasi nga force ito, force. Ito ay umiikot na rin yan, kaya nga sine yan. Yan, may omega ft. Omega ft. Kaya, ang magabago lang yan ay mula sa force, magiging torque na siya. Tapos ito yung P sub M, katulad nun, magiging T sub M yung ating periodic force. Ito yung periodic force, iba na itsura ng periodic force natin. Ano pa bang kulang ko? The rest naman yung omega fi, yun pa rin naman. Spring constant, tama naman. Ayan. So sa Maliserta, kumbaga sa halip na ako yung magpakahaba-haba ng derivation para sa torsional, dito na rin din siya. Kinumpara ko na lang siya using our equation para sa linear spring. Ayan. Okay kaya? Narinig kaya yung sinabi kong yun? Tungkol sa comparison between the two bago mag-proceed sa next. Narinig kaya ako? Yes po, sir. Sige, thank you. O di, tuloy tayo sa ating next nga sample problem. Okay, next natin sample problem. Pasensyahan nyo na nagkamali yung print. Kaya, yan na lang. Yan. So, here, medyo mahaba din kasi yung problem. Kaya isasabay ko na yung pagbabasa sa paglilista ng given. Basta yan, buo yung disk natin. Anyway, so we have a 8 kilogram disk. So 8 kilogram. Kilogram, edi mass. 8 kilogram. So pertaining to the disk. Excuse that. Antay lang ha, antay lang. Salamat.
Ano lang? Check mic lang. Naririnig naman ako. Opo, sir. Okay, thank you. Check ko lang. Continue nga tayo, ha? Continue tayo. So, ayun nga. Nandun ako sa radius. So, here, 8 kilogram nga ng disc. Ayun nga, disc ka. Nandun sa dulo. Yan, dulo. Then, may radius nga tayo na 200 millimeter pertaining to the disc. At dahil nga, torsion of elastic rod tayo. So, meron nga tayong dalawang radius or diameter. No? Yung sa shaft at yung sa disc. Kaya, ang gawin ko na lang ay ito, ilagyan ko ng subscript na D, letter D, para siya pertaining to the disc itong 200 millimeter na ito. So, 200 millimeter radius ng disc na. Tapos, dahil ito ay SI unit na rin, so diretso ko na to, na-convert. So, kaya pala nagalaw, basag pala. Ngayon ko lang naintindihan. Sige, ayun. Pusin na lang. Balik ka nga ako. So, 0.2 meters. Ayun. Convert lang natin na dito na natin convert. No? Kasi nga, SI unit naman siya. Tapos, dito na nga ako. So, then, is welded to a vertical shaft. So, yun nga. Ito nga yung vertical shaft. So, kaya may butas doon. Kasi nga doon welded itong disc natin ito. With the fixed end at point B. Ito, at point B. So, hindi lang nag-error kasi yung printer. Tapos, yan yung point B. Ito, nandito. Na kumbaga, no, di ba kung naalala nyo nga sa equivalent system, meron din tayong shaft, tapos may disc din. Dati ay nakahiga yun na ganyan. Yan, nakahiga ganyan. Kaya may ganun. Itong drawing na ito. Yan yung sinasabi niyang frictionless collar. Ito. Purpose nga lang ito para ma-maintain na horizontal nga. Ito nga ngayon ay nakatayo na. So siguro tinayo na niya para salon na nung shaft yung bigat nung disc natin sa taas. Ayan, ano ko na to. So para salon nung shaft yung bigat nung disc kaya ginawang vertical. Tapos ito lang siguro din para ma-maintain yung pagiging vertical ng ating shaft. Tapos, ito na tayo. So the disc rotates to an angle of 3 degrees. So the angle ay theta. Tapos 3 degrees. When the static couple of magnitude 50 Newton meter is applied to it. So, ibig sabihin nun, itong statement na ito, itong padalawang statement natin, ay nagkaroon nga daw siya ng 3 degrees na deformation, is indicated here, nung in-apply natin yung torque na 50 Newton meter. Ayan. So, nung in-apply natin to, nagkaroon tayo ng deformation na 3 degrees. So, sabihin, itong dalawang ito ay para magkaduktong na value or magkaduktong na given. Kasi nga parang cause and effect, parang input-output, magkaduktong yung dalawa. Or sabihin na lang natin ay magka-partner na given. So para ma-indicate lang na magka-partner yung given na yun, ay bigyan lang natin sila na magka-parent sa subscript. So any letter will do, or any letter, edi para madali, di letter A. Letter A, so yun yung ating magka-partner na value kasi dahil ng win. So parang input, nagkaroon tayo ng output na 3 degrees. Then, ito na. So if the disk is acted upon, ayan. So yun pala ang tawag natin dito sa T sub M sin omega ft, sinabi ko kanina, na pinagkumpara ko nga sa periodic force. So sabi ko nga ito ay periodic force. Ito, yan. Ito, ang tawag pala natin sa kanya ay periodic torsional couple. Yan, periodic torsional couple. Kasi nga, kung napansin nyo, T sub M
sin omega ft, kaparehas. T sub m sin omega ft. Pero katulad sabi ko, kahit yan ay cosine or sine, parehas lang din yan. Dahil siya equation, sulat ko na rin. Ng t is equals to t sub m sin omega ft. Na yung value nga daw ng omega, ng t sub m pala, na value ng t sub m ay 60. So t sub m ay 60 Newton meter. Termin, wala na namang given do sa drawing. Ito lang naman din yung torque na sinulat ko dito. Okay. So proceed ako sa time. So pinapahanap lang. So determine the range of values of omega f. So pinapahanap yung value ng omega f. Ayan. Given that, ayan, ito. Sunod, dandahanin ko. Kasi kailangan kong i-establish yung equation nito. So, range of omega f for which the amplitude of vibration, so sabihin ng amplitude ng vibration, the amplitude, the A, amplitude ng vibration is less than angle of rotation. So, angle of rotation, edi theta. Angle of rotation caused by a static couple of magnitude T sub m. Ano pa pala? Caused by pala muna. Caused by the static couple of magnitude T sub m. Dahil ng T sub m. So yung angle na to, ang may dahilan yan ay yung T sub m na in-apply dun sa disk. So yan ngayon yung ating equation para dito. Okay kaya? Naintindihan kaya ang ating solution ito? Ay yung pagsasolve ko ito? Yung given? At yung given? Yes po, sir. Thank you. So, proceed tayo sa solution para solution. Siguro katulad din kanina, para nga makita natin kung anong gagawin, i-rewrite ko lang dito yung equation ko kanina. Ang i-rewrite ko na nga ay yung pang torsion. So ito, para lang parang magkaroon lang tayo ng checklist nga. So kopyahin ko lang to. So ang amplitude nga natin ay T sub m over K, tapos 1 minus omega f over omega n, na naka-squared equals sa theta sub m over 1 minus omega f over omega n squared. Ayun din. So katulad din kanina sa equation natin, simulan natin sa omega n na ito nga ay torsion of elastic rod. So therefore, omega n niya ay square root of K over I. Tapos nalalagyan ko nga lang ito ng T para nga siya ay torsional spring constant. Tapos ito ay nalalagyan ko nga lang ng M para nga siya ay mass moment of inertia. Mass moment of inertia ay nakadepende dun sa nakakabit sa dulo ng ating shaft. Yan. Which is yung disk na yan. O di kahit doon natin simulan. Ang I sub M ay equal sa yun nga ay disk. Hindi naman dati na pag-usapan na natin na yung disk na yan ay equal sa 1/2 mr squared. Tapos wala na nga itong dagdag na transfer kasi nga yung axis nung kinuha na natin ng yun nga. Ito. Nakalagay naman. Ito nga yung table natin na kumbaga yung axis kung saan nga natin kinuha yung 1/2 mr squared. Yan nga, 1/2 mr squared na yun. Which is x axis, which is ito. Sa drawing natin, ito ay itong gitnang ito, vertical. Itong axis na to, tanggal ko naman na to, ha? Yung axis na yan ay the same axis dun sa pinag-iikutan ng ating buong system. So, isang axis na. So, therefore, that's why wala na nga tayo dito transfer formula. At dito nga siya umiikot sa axis na to. Kaya nga ang ginamit nga natin ay yung x na axis ng pang tin disk yan, I sub x. Dito siya umiikot sa x axis na yan. Kaya 1/2 mr squared.
Tapos ay, ayan, so 1/2 mr squared where ang m nga ay ito, 8 kilogram. Tapos ang radius, ay radius lang given, hindi diameter. So radius ay 0.2 meters. Tapos naka-squared. So ang I sub m ay equal sa so 8 times 0.2 squared plus divided by 2 dahil ng 1/2 sa unahan yun. Ayan. So ang sagot ay 0.16. 0.16. Then ang unit ay di ito, kilogram. Kilogram na naka-multiply ha, hindi naka-divide, walang divide na ganon. So kilogram, meter, tapos naka-squared pa. Ito nga kay ginagawa na iba yung nilalagyan pa ng tuldok. Yan. So kilogram meter squared para sa I sub m. Okay, so yan yung I sub m. So dito nga ay yung I sub m. Then sunod niya ay yung spring constant, no? Torsional spring constant. Na dahil nga ito ay torsional shaft or torsional rod. Ano nga? Torsion plastic rod din pala. So dahil ito ay torsion plastic rod, di ba nga na-establish natin na yung K ay equal nga sa JG over L. Process JG over L. Pero pag tinignan natin yung equation at hinanap natin yung value niya, so yung ulitin ko ulit yung J ay nakadepende sa diameter ng shaft. Eh, di ba wala kang, kahit nga dito sa given, walang sinabi tungkol sa shaft. Kahit nga sa drawing, walang length. Kasi kailangan natin ng length, wala rin given ng length. Kahit yung mismong material ng shaft para lang malaman yung modulus, shear modulus, wala rin binigay. Okay? So therefore, itong equation na ito, hindi natin magagamit kasi ni isa ay walang given. No? Ni isa walang given. So, ang tanong ulit, paano natin makukuha yung spring constant natin ito kung hindi pwede yung JG over L? So para makuha pa rin yung ating spring constant, ang gagamitin natin ay yung kabila pa, yung kaduktong nito. O, di ba ito may kaduktong pa? Ang kaduktong nga nito ay torque over angular deformation. Yan. Na kung saan meron nga tayong given na magka-partner. Ito nga, yung torque at angular deformation. Yan. So therefore, we will use this value in order to determine our spring constant. Na spring constant niya ay equal sa torque over angular deformation. Tapos lagyan ko lang ng A para sabihin na gagamitin ko itong A na ito. Yan. Kaya nalagyan ko lang ng A. Tapos saan nga ang T sub A ay 50 Newton meter. Tapos ang theta natin ay 3 degrees. Theta ay 3 degrees. And then kasasabi ko lang kanina din na ang unit nga ng ating torsional spring constant ay ito nga, per radians. Hindi siya degrees lagi, no. Hindi siya magiging per degree, hindi siya maging degree, lagi siya naka radians. Eh ito nga ay naka degree. So sa mga salita ay ito ay i-convert pa natin into radians. Dahil naka-radians na yan, so kumpitin na natin. Ito, pwede nyo, sige, lagyan ko na rin ng tick para nga maliwanag na siya i-torsional. Kumbaga nga, nilagyan ko lang siya ng tick para nga maalalang torsional spring at hindi siya linear spring. So, compute natin yan. So, 50 divided by 3 divided by nung conversion pi over 180. Ayan. So, 954. So, 954. Ayan. Tapos ang unit natin, hindi yun. Newton meter over radians. Then so, no, dito pagsamahin na nga natin to, no, dahil kompleto na nga natin itong dalawang ito. So, omega n. So, omega n ay equal sa square root ng k over I sub n. KT nga ay itong 954, 9296, 586 Newton meter over radians.
Tapos ang I sub n na ay itong 0.16, 0.16 kilogram meter square. Tapos, zero. Tapos, compute natin. So, ito pa rin yung aking 954. Ayan, yung 954. So, kulang na lang ay yung i-divide ko na 0.16. Tapos, zero. Ayan. So, ang sagot ay 77.25. 77.2548. 404. Then ito nga ay, dahil nga ang unit natin dito ay Newton, meter, tas kilogram. So, ang unit nito ay, omega n ay radians per second. Okay na mag-check ha. Yan, may lagi. Nung una pala pinakita ko na paano nangyayari. Yan sa mga yan. Pero dahil nga siya ay Newton, meter, at kilogram, so ang unit ng omega n ay radians per second. Okay? Bago ko ituloy ang ating solution, naintindihan naman kung ano nangyari sa ating omega n. Okay lang po, sir. Sige, thank you. Sige, thank you sa sagot. Ayan. So, yan na nga yung omega n. So, kumbaga ito, gagawa natin ng checklist para madali kasing analyze. Pag nakalista yung equation, at check natin yung kinukuha natin. Ang kailangan nga natin ngayon ay ito, omega f. Yung omega f ang kailangan. So, dito ay naka-question mark naman ito. Bilugan ko na lang. Bilugan ko na lang yung omega f. Tapos yung K nga ay yan din. Ito. K na to. Ay. Aha. So, tapos ay ito muna. Hindi. Ano muna? Sige. Ang gawin ko na lang ay para kasi natin makuha yung omega f. Ito, itong omega f na to. Ay kailangan natin siya i-compare doon sa angle na ito. At yung angle na ito, may comparison kasi kita nyo naman, may less than pa nga dito. So, kino-compare yung amplitude dun sa tetang ito. Nang dahilan ay itong T sub M. At kung yung kanina, pinagparehas natin yung subscript. So, sabihin din, itong tetang ito ay dahilan ng T sub M. So, therefore, ito rin dapat pala ay meron ding subscript na M para nga sila ay input-output din. Ito nga ay output dahil ng T sub M. Na yung T sub M na yan ay yun ding T sub M na to. Doon sa ating, ano nga pangalan nun? Periodic torsional couple. Ayan. So yun din yung T sub M na galing sa periodic torsional couple na 60 Newton meter. So ang gagawin na lang natin ay hanapin natin yung kanyang corresponding theta sub M nung in-apply yung T sub M na 60 Newton meter. Kunin natin yung value ito. Para makuha, given naman yung ating spring constant. Ayan. So, given yung ating spring constant, sabi nga natin torque over angular deformation. So, ang kailangan nga natin yan itong theta. So, therefore, theta ay equal sa torque over spring constant, where ang torque natin ay 60 Newton meter. Tapos, ang ating spring constant nga ay ito, 954. Daka lang yan. 954, 9296, 582. Then, Newton meter over radian. So, ayusin ko lang siguro. Ito ay T sub M at ito ay theta sub M at ito ay K sub T para torsional. So, therefore, makukuha nga natin theta or theta sub M. Ngayon, dahil siya angle, pwede nga siya degree or radians, pero kadalasan niya ay in terms of radians yung ginagamit natin. So, yung 954 ko, yan. Ito pa rin yung 954 ko. Ipang di-divide ko siya sa 60 Newton meter. Tapos nga, tingnan nyo, cancel yung Newton meter,
So, radians na nga yung matitira. Pag pinag-divide ay, so pag pinag-divide ay 0.0623. 2328 pala. 0.0628. 0.0628. Ito nga ay radians. Ayan. So, nakuha na natin yung value ng theta sub m, which is yun. At yan nga yung ating magiging comparison. So, ito ay, i-rewrite ko lang dito. Sabi nga natin, ang amplitude nga ay dapat ay less than dun sa theta sub m na yun. So, dapat nga siya less than sa theta sub m. So, kung saan, theta sub m, so therefore, dito sa dalawang ito, mas maganda palang theta sub m na rin yung gamitin natin. Kasi theta sub m na rin naman. Kung theta sub m din ito, ay pares lang din dito. Okay naman natin. Pares lang sila. Tapos, inequality ha. Kung napansin niyo, ang tawag nga natin dito sa less than ay inequality. Inequality. Nang gagawin ay, hindi pwedeng ito ang isubstitute mo dito. Ang dahilan kasi na equal kasi ito. Equal. So, kumbaga, hindi ka pwedeng paltan itong theta sub m doon sa A. Kasi dahil siya equal. Ito ay inequality. Okay? Kaya ang gagawin mo ay yung equal, baliktad ngayon, yung equal, ang isa-substitute mo doon sa inequality. Kasi ito ay inequality. Ulitin ko ulit, hindi itong value ito ang isa-substitute natin dito. Ang dahil lang kasi ito equal, ito nga ay inequality. So gagawin natin baliktad. Yung equation na ito, ang ipapalit natin doon sa amplitude natin. Ito equation na to. So itong equation na to, nilipat ko lang dito. Meron nga tayo ditong theta sub m over 1 minus omega f over omega n na naka-square. Kaya nga yung equation na nandun sa taas ang pwedeng isubstitute dito kasi equal kasi yun. Equal kasi. Kaya yun ang ililipat natin dito. And hindi pwedeng ito ilipat doon. Dahil kasi inequality ito. Tapos sunod niya ay less than. So less than. Tapos theta sub. Okay? So hindi pa tapos. Kasi nga katulad sabi ko rin kanina, at applicable pa rin siya hanggang ngayon, na yung amplitude ay hindi pwede maging negative. Ang amplitude ay hindi pwede maging negative. So para ma-sure na hindi ito negative, para ma-ensure na ito hindi magiging negative ang sagot, edi siya ikukulong natin sa absolute value. Edi yan ngayon yung ating working equation. Kinulong nga natin sa absolute value para ngayon maging amplitude siya lagi, which is positive. Tapos kinukumpara nga natin siya sa theta sub m. Ayan. Okay kaya? Okay kaya? Naintindihan kaya kung nangyayari dito? Bago ako magtuloy-tuloy? Yes po, sir. Okay, thank you, thank you. Hindi kayo nagkakamali ng tingin. So, meron nga tayo parang dalawang kakaibang operation. Operation ba? O basta merong parang bago doon sa equation natin. So, una ay yung absolute value. Absolute value. Padalwa nga ay itong tawag ko nga dito ay inequality. Yung greater than, less than ay part ng inequality kasi hindi nga equal. Kaya nga siya less than. Okay, mas maliit ito kumpara doon sa theta sub m. Pero syempre, katulad sabi ko nga, yung amplitude ay palagi nga siyang positive. Ano na muna siguro? Isa-isahin natin yung operation. Basta yung mga bagong doon sa ating equation, which is, simulan ko muna dito sa absolute value. Tapos babalikan ko yung less than or inequality nga tawag. Wait lang saglit.
Ayan. Katulad sabi ko nga ay yung absolute value muna. Absolute value. So, gagawa na ako ng linya para maliwanag yung division ng dalawang solution natin. Tapos, ito nga ay hati pa perder sa dalawa. Bahati pa perder sa dalawa kasi nga. Kaya naging dalawa ito. Susulatan ko kasi nga yung nasa loob ng absolute value. Okay? Ulitin ko lang ulit ha, yung amplitude natin ay palaging positive sasabihin. No, kaya nga kinulong natin yung equation niya, hindi yung kabila ha. Itong equation na to, kaya nga kinulong natin itong equation na to. Sa absolute value. No, kasi nga yung amplitude ay palaging positive. Now, nung kinulong natin sa absolute value, ibig sabihin, yung nasa loob mismo, no, ng absolute value, hindi yung absolute value ha, yung nasa loob ng absolute value ay dalawa ang kanyang pwedeng maging value. Kaya nga naghati ako sa dalawa dito. Ulitin ko lang ulit, yung nasa loob ng absolute value natin ay dalawa ang pwede maging value. So yung una ay yung positive side ng absolute value natin. So dito ay nilalagay ko na lang ay positive side. Positive side. Nung nasa loob ng absolute value. Kumbaga, sinasabi lang natin doon. Or sinasabi ko lang dito. O sinasabi natin ay yung nasa loob nga ng absolute value ay positive. Ayun lang yun. So sinasabi lang natin na yung nasa loob ng ating absolute value ay positive. So, declare lang natin na siya ay positive. Which is, syempre, pag positive, hindi mag-iiba masyado yung absolute value natin. Except, doon sa isang side. So, kung positive, edi yung negative side. Ibig sabihin nga ng negative side ay yung nasa loob ng absolute value ay negative. Nasa loob. Okay. Negative. Ito, kopyahin ko lang ulit yung nasa loob. Mega. Word natin. So, sabi ko nga yung nasa loob, yung absolute value ay negative. Yeah. So, yan yung dalawang ina-expect natin value sa loob ng absolute value. Yung positive, ang nasa loob, at negative yung nasa loob. Kasi nga kahit anong gawin natin dyan, pag in-apply natin yung absolute value ay positive palagi siya. At yun yung ina-expect natin sa amplitude. Then next ay, ito, meron nga tayo dito inequality sign. So, incorporate na natin inequality sign dito sa dalawang ginawa natin ito. Sa positive side, wala magiging problema. Ang gagawin nyo lang, kukopyahin nyo lang itong inequality sign dito. So, siya nga ay less than, tapos siya nga ay nakakompare sa theta sub n. So, positive side, positive, wala, kopya lang yung ating inequality. So, yun nga yung para sa positive side. Ngayon, pagdating dito sa negative side, dahil siya ay naging negative, ibig sabihin na, itong inequality na ito, wala sa pagiging less than, pagdating dito sa negative side ng ating equation, ay makabaliktad na siya. So, from less than, lilipat siyang ganyan. So, siya ay magiging greater than. Tapos, so, ganyan na nangyari pag magkasama ang absolute value at ang inequality. So, yung absolute value, dalawang side pa rin siya nga. Positive side at negative side. Sa positive side, yung inequality ay walang magiging problema. Pero pagdating sa negative side, ay mamapalitan siya ng direction. So, from less than, ay magiging greater than siya. Mabaliktad niya lang. Hindi, ayan. Yan yung dalawa nating equation na gagawin na ayun nga, yun yung dalawang equation. Andiyan natin nahanapin yung value ng omega f natin yun. So, yan yung dalawang equation.
Okay, kaya, bago ko ituloy, naintindihan ba? Dito itong dalawang iyan. Yes po, sir. Yun. So, bago ako magtuloy, meron nga kasi tayo mga different operations na ginagawa doon. So, may different operation nga tayong ginagawa sa inequality. Ayan. Ayan. Okay. Bago muna mag-diretso, balikan nga natin kung ang ginagawa natin sa inequality. So, ang initial statement nga natin ay 1 is less than 2, which is tama. Tama naman na mas maliit yung 1 kaysa sa 2. So, yung set ng operation natin, ito is yung addition and subtraction at yung multiplication and division. Ayan, mga magkakasama. So, sa addition and subtraction, sa may seta ay hindi natin problema yung operation na yun kasi may-maintain lagi yung inequality sign. So, for example, ito. Dito nga, ulitin ko ha, ang statement natin, ang 1 ay less than sa 2. Ito yung statement natin. Ngayon, pag nag-plus, syempre, laging pag magpa-plus ay both sides na equation. So, pag nag-plus ka ng 2 dun sa 1 at nag-plus ka ng 2 dun sa 2, ito ay 3, tapos ito ay 4, which is, tama pa rin na ang 3 ay less than sa 4. Tama pa rin yung ating equation, kahit mag-plus tayo ng 2. Pero naman ay may minus. Ito naman yung kabila. So, minus naman ito. So, dito ay 1 minus 1 ay 0. Then, 2 minus 1 ay 1. Na, ayan, statement pa rin natin ay true kasi nga mas maliit ng 0 kumpara sa 1. So, 0 is still less than 1. So, kaya katulad sabi ko, addition and subtraction ay hindi natin problema ang inequality. Kokopyahin lang natin siya. So, magsalita. So, siya less than, mananatili siyang less than. Ngayon, yung multiplication and division, meron siyang dalawa. Una muna ay yung positive. So, pag nag-multiply ka ng positive, so ito nga ay, yun pa rin na, statement pa rin natin ay ito. So, still 1 is less than 2. Tapos na nag-multiply ka ng positive 2. So, 1 times positive 2 ay positive 2. At 2 times positive 2 ay positive 4. At syempre, tama pa rin yung ating inequality na 2 is still less than sa 4. Tama naman na mas kakunti yung 2 kaysa sa 4. At ganoon din ang mangyari kapag nag-divide tayo ng plus o ng positive. So ito ay 1 divided by positive 2, which is 0.5, positive 0.5. Ito ay 2 divided by positive 2 ay 1 or positive 1. Na kung saan nga, still 0.5 is less than positive 1. Positive 0.5 ay less than sa 0.1. Ay 0.1 sa positive 1 pala, sorry. Positive 1. So yan yung positive ang multiply or pinang-divide natin. Pero siya ay positive, lagi may negative. At ang mangyari lang sa negative ay magpi-flip yung direction ng inequality. So itinama ko lang ito. Dapat kasi pagka tapos mo mag-multiply ay magpapalit agad ng direction ng inequality sign. Magpi-flip agad yan once na mag-multiply ka ng negative. Yun nga. So 1 times negative 2 ay negative 2. Tapos ito 2 times negative 4 ay negative 2 ay negative 4. Which is, yan, tama na siya nung pinilip natin. So tawag ko nga ipag-flip ng sign. So nung pinilip natin yung inequality sign, tama na siya kasi nga mas malaki ang negative 2 kaysa sa negative 4. Kaya nga mas malaki ang negative 2 kasi nga paglapit sa 0, ang negative ay paglaki. Ayun na lang, pinakamadaling ano. So paglapit sa 0 ay paglaki. So ito, negative 2 ay mas malapit kaysa sa negative 4. Kaya naging tama na ngayon siya, greater than. At ganoon din ang mangyari sa
division. So ito naman yung nag-divide ng negative 2. Ito naman yung nag-divide ng negative 2 din. So 1 divided by negative 2 ay negative 0.5. Tapos ito ay 2 divided by negative 2 ay negative 1. Ito na sabi ko, paglapit sa 0 ay paglaki. Kaya mas malaki pa rin ang value ng negative 0.5 kumpara sa negative 1. Negative 0.5 ay greater than sa negative 1. Sa may salita, pag addition and subtraction, wala tayong problema sa inequality. Pagdating din dito sa division and multiplication, hanggat maaari ay positive na yung ating i-multiply o ipang divide para hindi na natin siya problema yung pag-flip ng direction ng inequality. Kasi nga, in case lang, no, in case na kailangan talagang negative, huwag niyo lang kakalimutan na i-flip yung direction ng inequality pag nag-negative. Pero katulad sabi ko, mas madali kasi kapag ang pinang-multiply natin or pinang-divide ay positive, kasi nga hindi na natin iniintindi yung inequality sign. So, pwede copy na lang natin inequality sign. Okay? So, addition, subtraction, walang problema. Pagdating sa multiplication and division, hanggat maaari ay positive ang ipang-multiply o pang-divide. At yan ngayon yung gagawin natin doon sa sunod. Okay kaya? Bago ako diretso? Naintindihan kaya? Yes po, sir. Thank you. Ayan. So, dalawa nga siya, di ba? Ito muna, isa-isayin natin muna. Doon muna tayo sa positive side ng ating solution. Kaya ito na rin inuna ko kasi nga positive. Pag positive nga ay wala tayong problema. Hindi natin problema yung inequality sign kapag ginawa natin yung positive. So, apply ko na lang itong positive na to sa equation natin ito. Kaya theta sub m, tapos 1 minus omega f over omega n na naka-squared, tapos less na sa theta sub m. At hindi kayo nagkakamali ng tingin. Itong theta sub m na to ay the same dito. Pareho sa lang theta sub m. Kaya ang gagawin ko ngayon ay magdi-divide ako or mag-multiply ako ng 1 over theta sub m. Tandaan nyo, ang value ng theta sub m ay, in terms dito sa sign sa unahan, ay positive pa rin siya. So, positive. Kaya ito, hindi magpapalit ang inequality sign kasi yung pinang-divide natin ay still positive. Kahit siya ay theta sub m, hindi na dahil lang kaya sinunod natin yung theta sub m para maipakita sa inyo na positive siya. Positive, wala tayong problema kahit tayo mag-divide or mag-multiply. Kaya mangyari ito ay parehas. So, ito magiging 1. Tapos 1 minus omega f over omega n na naka-squared. Tapos ito, parehas ulit. So, less than. Ito nga ay parehas. Ito magiging 1. At ito na sabi ko nga, kailangan natin itong omega f. So, para makuha yung omega f, ay cross multiply natin. Pero pag nag-cross multiply ay kahit ito na lang, itong buong ito. So, sa salita, hindi lang naman itong omega f over omega n squared. Yung i-cross multiply natin. So, kaya ako sinasabi yun kasi siya lang yung may negative sa ngayon. Yan, may negative. Kumbaga ito ay pwede natin cross multiply. Tapos, bago natin cross multiply, identify muna natin kung anong symbol. Katulad sabi ko, hindi lang naman itong ililipat natin dito. Ito yung isang buo. Kaya ito isang buo din. Ito isang buo. At kita nyo naman, walang nasa unahan dito. Ito sa W, omega F tip omega N. Pero nandito sa kabila ay wala naman nakalagay, kaya ito gawin natin positive. At yun nga, dahil positive ang multiply natin, may maintain yung inequality natin na less than. So magiging 1, less than. Ito nga, lilipat doon, multiply natin. Kaya magiging 1 minus omega F over omega N na naka-square. At
Tapos, pag nag-transpose, walang problema nga. Kasi nga yung transpose yung plus at minus. So, subtraction and division. So, ito, pag nilipat sa kabila ay magiging omega F over omega N. Tapos, naka-squared pa siya. Tapos, less than yung natira na 1 bago ilipat ito sa kabila. Kasi ito, lipat natin sa kabila para magkasama yung number. So, yung 1 ay magiging minus 1 na siya. 1 minus 1. Okay, 1 minus 1 ay 0. Oops, sorry, kulang yung squared. Then next ay, apply natin yung square root para nga makuha yung omega F. Yung square root ay, oops, sorry. Yung square root ay hindi na natin kinukonsider yung positive negative. Para nga hindi na natin problema yung inequality sign. So, i-consider na lang natin yung positive na value niya. Para nga hindi na tayo magpalit ng direction dito. So, pag in-apply ko square root, wala na tayong negative, kaya positive na lang siya. Tapos, omega F over omega N is less than 0. Tapos, ang pan-evaluating, lumalabas ay omega F. So, yung omega M multiply mo sa 0, di 0 pa rin siya. Is less than 0. So, yung omega F ay less than 0. Tapos, evaluate natin yung sagot natin. Yan. So, yung omega F, hindi, yung equation na lang. So, sabi nga rito, ay omega F is less than 0. Ngayon, pag binagka natin equation, at sabihin natin equal na, wala nang less than. So, ang omega F ay magsi-0 dito, sa equation na to. So, kapag ang omega F ay naging 0, so sabihin magiging sign of 0 na siya. So, 0. Kaya sa madalit salita, yun na lang. Sa madalit salita ay, ang omega F ay hindi pwede maging 0 kasi nga siya ay nag-oscillate back and forth na ganun. Pag kasi sinabing 0 ang omega F ay nakatigil lang siya. Hindi siya nag-oscillate back and forth na ganun. Ang pinag-uusapan na nga natin dito ay vibration. Dito. Kaya yung omega F ay dapat gumagalaw yan. Tapos sunod, ang hinihingi niya pa nga dito ay negative value. So, negative value. Ngayon, itong negative value ito ay hindi naman din siya pwede sa omega F kasi yung omega F ay hindi umuurong. Yung kasi yung idea ng negative mo. So, paurong yung tama naman. Paurong yung direction ng ikot. Ay, hindi naman pwede yun. So, ang omega F ay palaging positive. Yun na lang. Simplihan ko na lang. Omega F ay palaging positive. Hindi pwede mag-equal to 0. Omega F na to. So, sabihin ulit ng statement ko, hindi nga pwedeng maging hindi siya pwede maging 0 yun. So, ang omega F ay hindi pwede maging 0, hindi rin pwede maging negative. Kaso nga yun, less than pa nga sa 0. So, ano sabihin ngayon yan? Ibig sabihin, hindi natin magagamit nga itong equation na ito kasi nga, dahil nung sinabi kong yun, hindi siya pwede maging 0, hindi rin siya pwede maging pabalik or negative. So, pwede pabalik, hindi pwedeng equal to 0. So, kaya tawag natin dito ay, kumbaga ay, mathematically, kita nyo naman, wala naman akong nagkamali sigurong computation hanggang makarating dito. So, siya ay, ang tawag nga natin dito ay mathematically correct kasi pag tinignan natin or sinolve natin using yung mathematics, ito talaga yung lalabas. Pero, hindi nga natin siya magagamit dun sa solution natin. Dito. Typically dito. Kasi nga siya ay 0. Less than pa nga na. Kaya ang tawag ngayon natin dito, sa solution na to, solution pa rin naman siya, pero extra kasi nga hindi natin magagamit. Extra, tapos, bukod sa hindi magagamit ay
mali yan kasi nga hindi nga pwedeng maging zero, hindi rin pwedeng maging negative ang value ng omega F. Kaya siya extra na erroneous. Yan. Extraneous. Tapos siya is part pa rin ng solution. Katulad ng sabi. Kaya ang tawag sa kanya ay extraneous solution. Bago ko ituloy sa kabila, naintindihan ka kung ano nangyari dito sa unang part natin, yung positive sign. Kaya nakuha natin yung Opo, sir. Yes po. thank you. Sige, thank you. O di, kung hindi natin pwedeng gamitin ito, ay di subukan natin yung kabila, itong negative side ng absolute value. So, ganun pa rin. May maintain pa rin yung flow ng solution. So, una ay, yung negative na yon ay i-multiply na natin sa numerator. Pwede nyo rin siyang i-multiply sa denominator. Kaso nga, yung denominator mamaya, i-cross-multiply natin. Yung katulad ng nakita niya dito, itong buong denominator. Pag negative kasi yung pinang-multiply natin, ay baka kasi makalimutan natin i-flip yung inequality sign. Kaya nga idea ay itong negative na to ay doon nyo na sa numerator ilagay. So bakit nga pwede sa numerator ilagay? Kasi nga, di ba, may rule tayo sa division. Or sa fraction, kahit sa fraction, na negative A over B ay parehas lang din sa negative A over B at parehas lang din siya sa A over negative B. Kung napansin nyo, pwede nasa gitna, nasa taas or nasa baba yung negative na ito. So yun yung nangyari din. Lagyan siya nasa gitna. Ito, actually sabi ko, dito na natin siya sa numerator ilagay. Para nga hindi na natin problema ang pagpapalit ng direction ng inequality sign. Pero kung gusto nyo, okay lang. Basta maliwanag naman ang solution niya. So, yan nga. Kung nasabi ko, yung negative na yun is doon na natin lagay sa taas para yung lahat na ipang cross multiply natin ay parehas na positive. So, ang una ay multiply natin both sides ng equation ulit ng 1 over 3 to sum n. Kasi ito 3 to sum n. 3 to sum n. So, therefore, ito ay magiging negative 1. Tapos ito pa rin minus omega f. Omega f. Na naka-squared. Ito pa rin ay greater than. At ito na nga ay parehas. So, ito ay 1 din. Katulad sabi ko, ito isang buo nyong i-multiply. At ito nga, isang buong ito ay positive yan. Hindi nyo nga nakikita yung symbol ng positive pero minita. Kaya pag kinaras multiply, mamimaintain yung direction ng ating inequality siya ay magiging. Tama. Tama naman. Sige. Greater than. Tapos ito nga ay 1 times nito. So 1 times nito ay itong matitira. 2 times 1. Then sunod ay lipat-lipat, transpose. So itong negative, na ratio nito, lipat natin sa kabila kaya magkakaroon tayo dito. Omega f over omega n na naka-squared. Mananatili pa rin itong greater than. Tapos may naiwan nga tayo ditong 1. Pero yung itong nasa kabilang ito, lipat natin dito. So from negative, siya ngayon ay magiging positive. From negative, magiging positive siya. So sa reseta, ito ay 2. Tapos apply natin square root, both sides ng equation. So meron nga tayong omega f over omega f is greater than square root of 2. Square root of 2 na lang muna. Then sunod ay, kunin na nga natin yung value ng omega n. So therefore, ang omega f, kunin na pala natin yung value ng omega f by cross-multiplying yung omega n. Kaya yung omega f ay equal sa, hindi pala equal, greater than pala. Ayan. Sa inyo. Basta huwag kayo malilit sa inequality sign na. Malilit na. Malapit ang inequality sign sa equal pero magkaibang usapan siya. Ibinalik ko tong greater than. So, ulitin ko lang, yung omega f ay equal sa yung omega n. Yung omega n, pwede mo rin siya cross-multiply kasi nga, ayan, positive yung value ng omega n natin. Walang symbol dito. Yung omega n na may laging positive. Katulad din ng omega f, hindi rin yan pwede maging negative. So, therefore, ang omega f ay equal sa omega f pala ay greater than sa omega n minus square root ng 2. Tapos, palitan na natin ang value. Ang omega n nga ay ito, yung 77.25. 4, 0, 4. Lagyan ko lang ng unit, radians per second. At multiply nga natin sa
Square root ng 2. Square root ng 2. So therefore, dito pa sa dyan. Sa letter D. Letter D, square root ng 2. So, yan ang sagot natin. So, omega f ay greater than dapat sa 109, 2548, 848, 484, 31, at ang unit nga nito ay radians per second. And then, sunod, katulad ng kanina, evaluate natin. So, siya naman ay greater than 0, which is tama. Greater than 0. Tapos, hindi rin siya negative. So, hindi negative, hindi less than, hindi 0, hindi rin less than 0. So therefore, pwede natin itong magamit. Ito nga, hindi natin magagamit yan. Extra nga lang. Extra tapos mali pa. Erroneous yung news. So, extra tapos erroneous pa. Compare dito, ito talaga siya. At lahat ng criterion ng omega ipapasok. So unang ay greater than, hindi siya pwede maging equal to 0. Hindi rin siya pwede maging less than 0. Therefore, ang ating hinahanap na value ng omega f ay round off lang natin to 4 decimal place. So 109.48 na to. So 4884. So siya ay 8 na lang. 25. Tapos yun ay 48. So ito nga ay radians per second. And then yan ang ating sagot. Okay? Pakisabi nga kapag nakuha ng screenshot. Pakisabi nga ha. Naantay ko ang sagot nyo. Kung nakuha ng screenshot. Okay na po, sir. Okay na. Thank you. Thank you. Ayan. O, isa pang ulit ha. Kita nyo nga, isa lang yung nagamit natin sa dalawa. Ito lang. Kasi nga, ito hindi natin magagamit kasi nga, it doesn't make sense, no? Kumbaga, mathematically, kumbaga ang term nga dyan ay mathematically correct kasi nga, kita nyo naman, tama naman yung lahat ng part ng mathematics natin hanggang dito. Pero once in-apply natin ito doon sa ating dito, sa ating system na lang yun. Pag in-apply natin ito sa ating system, hindi siya pwede. Kasi nga hindi naman pwede naka-zero ito. Kasi hindi, walang oscillation. Eh, di ba yung omega f may oscillation. Tapos ang omega f pa hindi rin pwede maging negative, hindi pa orong. Pag negative kasi pa orong. So therefore, hindi talaga natin pwedeng gamitin to. Kaya ang pwedeng na lang ito. Kaya yung final answer natin yun. So ang tanong nga lang, paano ngayon pag pares may value? Yan, pares may value. Pag may pares may value, kailangan pares silang tama. Tapos base doon, yun yung magiging final answer natin. Pares silang tama. For example, sabi kong pares tama, ay ito. Ulitin ko ha, sample lang to ha. No, meron nga tayong dalawang set ng inequality sign, inequality. Dalawang set. No, yung isa ay nakabase sa 6, yung isa ay nakabase sa 9. Tapos, different combination. So ito ay parehas. Ito muna, parehas na greater than. At ang gagawin ay check nyo yung number sa pagitan ng dalawang value. Any number will do as long as nasa pagitan. So, 6 at 9. Let's say 7. Kunwari 7. So, yung 7, pag chinek natin dito yung value ng 7, ay tama. Diba? Tama naman na ang 7 ay greater than sa 6. 7 ay greater than sa 6. Tama naman. Pero, pag chinek natin sa kabila ay hindi pwede. Kasi hindi naman pwede maging greater than ang 7 sa 9. So, ang ibig sabihin nun ay ang tamang sagot, kumbaga, ay itong x is greater than 9 kasi once na magiging x is greater than 9, ay pasok na rin siya doon sa kabilang criteria na greater than 6. So, kunyari 10, 10. Ang 10 ay greater than 9. Pagdating dito, greater than na rin siya sa 6. Ito lang sabi ko, kailangan ay pares lang tama. I mean, correct yung inequality. Pares silang tama. Hindi pwedeng yung isa lang. Katulad na sabi ko, once na
Pag yung value ay greater than 9, ay automatically, pasok na siya doon sa kabilang inequality. So, ganun din ang gagawin natin dito sa sunod. Dito naman ay less than. At tulad ng sabi ko nga ay number in between the two. Any number will do. Yeah, 7. Kunyari 7. So, 7, pag nilagay mo dito yung value ng 7, ay so 7 ay tama no na less than sa 9. So, 7, tama siyang less than 9. Pero pagdating dito sa kabila ay hindi pwede. Kasi nga, ang 7, hindi yung pwede maging less than sa 6. So, isabihin na ngayon nun, yung lahat ng value na mag-a-agree dun sa less than 6 ay automatically mag-a-agree na rin sa less than 9. Kaya ang final answer natin ay x is less than 6. So, paano naman pag magkaiba? Ito kasi magkaparehas, ito naman yung magkaiba. So, ito naman ay greater than, tapos ito ay less than. Ito na sabi nga ulit ay number in between. O di para maiba ay 8. Kunyari 8. Check natin yung 8 kasi nga yung 8 yung nasa pagitan ng 6 at 9. Kapag 8, ito ay tama siyang greater than 6. 8 ay greater than 6. Ito ay 8 ay tama din, no? O, tama din na less than 9. So, isabihin, no, nasa pagitan. Para ma-establish na natin na nasa pagitan, itong dalawang value ito, itong mas maliit, pagpapalitin natin ng pesto. Palitin natin ng pesto. Pag pinagpalit ng pesto, di nga 6 of x. Ang mangyayari, yung inequality din, magpi-flip ng direction. So, from greater than, magiging less than na siya. Tapos, ito yung x, ito, yun, ay yun din yun. Same din na x. So, pwede rin natin idoktong yung x is less than 9 doon sa equation na yun. Ayan. Tapos, pag pinagdoktong natin yung dalawang inequality sign, so lumalabas nga ang x ay nasa pagitan ng 6 at 9. So, yung value ng x, 6 at 9. So, yun yung final answer natin. At tama din naman yung equation natin kasi less than. So, 6 is still less than sa 9. So, according sa time natin, sa inequality natin, ito ay tama pa rin ito. Yung pinagdoktong natin. So, 6 is still less than 9. Tapos pagdating naman dito, ganun ulit no, 8 nga, 8. So, pag-check natin dito yung 8, 8 ay hindi pwede. Hindi less than ng 8 sa 6. Ito, 8, hindi rin pwede kasi yung 8 hindi rin greater than sa 9. So, parehas na silang mali. Kaya ang gagawin na lang ay maalin na lang. So, either ba to ang tama. Kasi hindi pwede sila magsabay. Sabihin ay walang common na sagot yung dalawa. Kaya either ito, x is less than 6 or x is greater than 9 ang sagot natin. Ayan. Kaya hindi end ha. End ang nailagay ko yata doon. Sa I or. Dapat I or. Maalin na lang. Kasi hindi pwedeng kumbaga hindi sila pwedeng maging true at the same time. Kaya or na lang siya. So either x is less than 6 or x is greater than 9. Again, ito nga yung sinabi. Example nga lang to. No, kapag na parehas may value yung ating dalawang inequality sign. Tapos, ayan, ito yung kanina. Ito ay ibigay ko na lang as ano? As solved na problem. Tapos pag-aralan nyo na lang. Tapos na. No? So, dahil tapos na ating force vibration, ay gagawa tayo ng problem set number 3. Problem set number 3. Tapos ang pasa niya ay sa sunod na meeting next week. Okay? Upload ko ba ano? Check ko nga kung na-upload ko. Alam ko na-upload ko naman. Lecture notes. Ayan, kaka-upload ko lang kahapon. Okay, yung nasa dulo ulit ng lecture notes na narinig kaya ako tungkol sa assignment. Yes po, sir. Yeah, next week yun next week. Dahil na next week natin ay face-to-face. Antay lang saglit. Salamat.
Ano wala mo na? Baka may tanong? Baka may tanong? Ano po? Wala naman po. Wala naman. Sige. Ayan. So, sige. So, kung wala nang tanong, di hanggang dito na nga muna. Kaya, see you next meeting. Sige.